Okay, alright yan. Welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan at happy New Year po sa lahat. At palagi lang po mag-ingat saan po tayo naroon at gagawa naman po tayo ng panibagong reaction video dito po sa ating napanood sa Facebook mga kaibigan. Ito palang Facebook account saka yung page po niya sa Rogando Sasot ay bigla pong nawala doon po sa Facebook mga kaibigan. At siyempre, alam po naman natin itong si Sas Rogando Sasot, siya lang naman po yung nag-booking doon po sa budget po ng Kongreso ng nakalipas na taon, 2023 mga kaibigan. At ang nagamit lamang doon sa traveling expenses na sinasabi ay nasa 39, halos umabot po ng 40 million mga kaibigan. So, ang sobra po doon ay nasa 2 billion mahigit pa rin po mga kaibigan. So malaking pira pa din po ito at marami nga ang nagtatanong kung nasaan po yon napunta mga kaibigan. Kaya siguro ito ang dahilan kung bakit ay bigla po na nawala itong Facebook page ni Sas Rogando Sasot. At hindi lamang Facebook page, pati ang kanyang personal account mga kaibigan. Pati nga raw dito sa Messenger ay binablock na rin po mga kaibigan. Kaya pagka magsasalita po tayo ngayon sa laban sa gobyerno, lalong-lalo na po dyan sa Kongreso, talagang pag-iinitan po mga kaibigan. At alam po natin, nangyayari po yan sa dalawang host ng SMNI na nagtatanong lamang ay umaabot pa na nakuntim po sila. At si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hinamon sila na buksan po ang kanilang mga libro, yung mga account po nila. Kaya ay lalong napag-initan po nila ang SMNI. Siyempre, kasama po ang Vice Presidente Sara Duterte sa kanilang galit. At lalong-lalo na nung may pasaring si BP Sara na si Tambaloslos na hindi nga niya pinangalanan, pero ay alam po sa sarili ni Tambaloslos na siya po yung pinapatamaan dahil alam po naman niya sa kanyang sarili na siya ay talagang Tambaloslos mga kaibigan, di ba? Kaya ay yun na nga ay lalong umiinit po ang kanilang bunbunan sa mga Duterte mga kaibigan. At pati na rin po sa mga sumusuporta ng Duterte ay talagang mainit po sa kanila. At alam po naman natin itong si Sas Rogando Sasot ay talagang sumusuporta po sa Duterte mga kaibigan noon pa, di ba? So ito siguro ang dahilan kung bakit biglaang nawala ang kanyang Facebook mga kaibigan. Kaya ito po, alamin po natin ito po sa kanyang kaibigan na si Ma'am Joey, dahil ay meron po siyang pahayag po dito patungkol nga dito sa pagkawala ng Facebook account ni Sas Rogando Sasot. Hello everyone. Ayan, mabilis lang na live. Mabilis lang na live kasi yung page ni Sas Rogando Sasot, yung For the Motherland at saka yung personal page niya were both taken down. Even yung messenger niya, borado. So, binura si Sas sa muka ng Facebook. Ayan, grabe na to. And, ang mga susunod na katanungan dito ay, bakit? At sino ang nagpabura kay Sas sa Facebook? I cannot believe that this is happening under the current administration. Sobrang, it's difficult not to think na walang kinalaman dito yung well, at the least nakakairita that nakakagalit na na hinahayaan ng gobyerno natin yung mga ganitong klaseng insidente, yung mga pag-silence, pagkitil doon sa mga very vocal about their politics. Ako matatandaan po natin, si Lorraine Badoy was also deplatformed. After that,
SMNI. After that, Maharlika. At pagkatapos ngayon naman, si SAS. Ayan. Banat Bay was also deplatformed daw eh, but I do not know exactly the reason why. Kung bakit. Pero pati siya na deplatform. It's difficult not to think na walang kinalaman yung politics about this. 'Di ba? Last night I watched sa live na Attorney Trixie with SAS, sabi ni Gigs Santana. Actually po, Ma'am Gigs, after nung live nila ni Attorney Trixie, nag-live rin kami ni SAS, inabot niya kami ng 2 a.m. dun sa live namin. So ngayon, pagkagising ko, ayan na, nakita ko na burado na pala si SAS, ganyan. Ayun. And then may mga nagtanong sa akin, do you think may kinalaman si TP sa pagkabura ng page ni SAS? Ganyan. You know, wala naman talaga tayong pruweba kung sino nagpabura ng page ni SAS eh. Ang sa atin would be, sino yung mga magbe-benefit pagka nawala yung account ni SAS? Siyempre, yung mga binabanatan. Diba? Are you anxious na ikaw na ang next? Sabi ni Chino Season. We kinda know na kami din. Siyempre, yung mga mag-benefits kasi biglang nawala yung pong page o Facebook page ni SAS Rogando Sasot tsaka yung personal account niya dahil doon nga naka-post yung mga video po niya na kung saan po ay binubulgar, may mga binabanatan po itong si SAS Rogando Sasot. So siyempre, yung mag-benefits yung pong mga tao na kanya pong mga binabanatan, mga kaibigan, di ba? Dahil ay siguro nasaktan po sila. At siyempre, kasi iba po ito si SAS Rogando Sasot. Meron po siyang mga talagang patunay doon po sa kanyang mga pinagsasabi, mga kaibigan. Kaya siguro ay yun ang nangyayari na bigla po na nawala itong kanyang platform dyan po sa Facebook, mga kaibigan. Grabe po ang nangyayari ngayon. Next. Kasi may mga nakarating sa akin ng mga voice recording at saka mga screenshots na they really wanted me taken down. Ako, grabe. So, it will come. It will come. Huwag kayo maglala kasi pag nabura yung page ko, gagawa lang naman ako ng bago. Diba? Galing. Gagawa lang naman ako ng bagong page. Tama. Can we watch SAS again in social media? Meron na po siyang For the Motherland page. For the Motherland channel. Actually, matagal na yung channel na yun eh. So, you can follow SAS. You can watch her doon sa YouTube channel niya. For the Motherland. After a long while, ay nag-content na siya doon ulit. Teka. Ayan. Papakita ko po yung page niya, no? Ayan yung page niya. Paano ba ito? Ayan. So, ayan, meron pala. I-follow nyo na po tong page ni SAS. Matagal na to kasi hindi lang siya nag-a-upload. Kaya hindi nabura. Ayan. So, i-follow nyo na po yan kung hindi pa kayo naka-follow sa channel ni SAS. So, we can definitely, see her dyan at magla-live siya dyan. YT, yan. Oo. SAS Rogando Sasot. Yung banner niya For the Motherland. But yung channel is SAS Rogando Sasot. So, ita-type nyo lang yung SAS Rogando Sasot. Makikita nyo na yung page niya. Nasa FB ang usapan sabi ni Chino. Totoo. Kaso, alam mo Chino, ramdam na ramdam ko naman yan. Ramdam na ramdam namin yan. Lalo na kaming mga bagong political content creator. Ramdam na ramdam namin na nililimit talaga yung engagement namin. Nililimit yung yung mga nagre-re-upload ng mga content namin. 100% mas marami silang views at saka engagement kesa sa amin. Pero kami yung content creator, diba? Ayun, kayo ni SAS and Attorney Trixie lagi inaabangan ko, sabi ni Marcy Benny Velasco. Hello Marvin Garino, hello. Ayan. So ayan po mga kaibigan, mapanood po ninyo itong video na ito, poll video dun po kay Ma'am Joey, mga kaibigan. Hanggang dito lang po muna ang pag-play natin sa kanyang video dahil ang ina-highlight po natin dito, yun nga pong pagbura ng
Facebook account ni Sas Rugando Sasot at kanyang page po mga kaibigan. No? So, grabe na po no, ang ginagawa ngayon. Siyempre, wala pong ibang gumagawa dyan kung hindi yung pong mga tao na mga natamaan sa mga pahayag, no, sa mga ginagawa po ni Sas Rugando Sasot, no, na mga video na naka-upload nga sa kanyang Facebook page at sa kanyang personal Facebook account mga kaibigan. So, dito po natin makikita na itong mga tao na ito ngayon na nandyan po sa gobyerno, no? Actually, hindi po naman natin pwedeng sabihin na kung sino po sila, pero kilalang kilala po natin yan, no? Na hindi po nila matanggap pagka mayroon pong mag-criticize sa kanila, mga kaibigan, na dapat po lahat po ng tao para sa kanila ay kung ano po ang kanilang ginagawa ay dapat manahimik lang po tayo. Na which is ay hindi po naman yan pwede mga kaibigan. Bilang mamamayang Pilipino ay karapatan po natin na magsalita, ipaabot sa kanila kung ano po ang ating mga nakikita na hindi na po maganda para sa ating bayan. Dahil ang ating pong dinidepensahan po dito mga kaibigan ay yung ating pong bayan, no, na lalo po ngayon pong naghihirap sa, alam po naman natin, hindi lang po naman sa Pilipinas ang nangyayari po, no, na crisis. Ito po ay globally nangyayari po mga kaibigan, no. Pero kung sa ating bansa po ang mga nasa pwesto ay gagawin po nila ang paraan, no, kung paano po pag-aralan po, no, kung paano na yung pong paghihirap ay maibsan mga kaibigan. Alam po naman natin, no, na siyempre tayo rin po na mga mamamayan ay gagawa din po tayo ng paraan. Huwag po tayong aasa sa ating gobyerno, no, na sila po ay magbigay po sa atin ng tulong. So karapatan din po natin na ay gumawa ng paraan para po tulungan ang ating sarili. Pero sana po na gagawin po ng ating gobyerno, no, na matulungan din po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga talagang medyo naghihirap po mga kaibigan dahil ay sa hirap po ng paghahanap ng mga trabaho ngayon, lalong-lalo na po, no, na pagka mababa lang po ang yung pinag-aralan, talagang mahihirapan ka po na maghahanap ng mas maganda po ang sahuran po, no, sa yung mapasukan na trabaho mga kaibigan. Kaya yung iba nga ay parang sumusuko na rin po, no, sa paghahanap ng trabaho dahil sa kanilang mga mapasukan po na trabaho, sobrang hirap po ang mga pinagpapagawa sa kanila at yung kanilang mga sinasahod ay kukunti lang po mga kaibigan, hindi po sapat, no, sa pamilya, no, lalong-lalo na po pagka pamilyado po tayo, no, talagang mahirap, lalo na pagka may mga anak po tayo na mga nag-aaral. So hindi po natin yung masisi yung iba, no, na makapagsalita sa gobyerno. Dahil pagka maganda po ang pamamalakad ng gobyerno, marami pong mga mapapasukan po na trabaho ng ating mga kababayan, marami pong mga proyekto, no, na ginagawa. Marami din po ang benepisyo at makapaghanap ng trabaho mga kaibigan. Pero ang nangyayari po ngayon, na pagka mayroon pong kukontra sa kanilang mga pinagagawa dyan po sa gobyerno, ay talagang pag-initan po mga kaibigan. Yun po ang masaklap dyan, no? Na imbis dapat po yan ay pagkukunan po nila ng pansin na yun pala ang mga nasisilip ng mga mamayang Pilipino na dapat yun ay kanilang baguhin. Pero ang nangyayari po ay pag-iinitan po tayo mga kaibigan. So, masaklap po pagka ganun po ang ating gobyerno na hindi po sila makinig sa mga hinaing ng taong bayan mga kaibigan. Ano? Hindi po natin sinisisi ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil alam po naman natin na busy din po siya sa mga ginagawa din po niya, no, na mayroon naman po, no, na mga tao na dapat po bigyan po nila ng pansin ito at sila po ang magpaparating doon po sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan para po ay maayos po ang mga problema. Pero ang nangyayari po
ay dyan pa lang sa kanila ay wala na po. Talagang hindi na po yan aabot pa sa ating Pangulo kung ano man po ating hinaing dahil sa kanila pa lang ay kung mangyari pa ay ipapakulong ka pa, mga kaibigan. Yun po ang masaklap dyan, mga kaibigan, ano? Na sana po sa taong ito 2024 baguhin po, no, ng ating mga mamabatas dyan po sa Kongreso, no. Ito pong kanilang ginagawa na gigipitin ka po pag ikaw ay meron po na itatanong sa kanila o meron ka pong nalalaman, no, na mga ginagawa po nila na anomalya at iyo pong ilalabas, mga kaibigan, no. Na imbis dapat po ay yun ang baguhin po nila. Kasi madali lamang po naman, no, na kung gusto po nila na manatili sa kanilang mga adikain, no, na mas tumaas pa yung kanilang posisyon sa gobyerno, gagawa po sila ng kabutihan. At alam po natin sa ating mga kababayan, pagka gumawa ka ng kabutihan, talagang susuportahan ka po, mga kaibigan. Ganun po kasi ang Pilipino. Pagka nakita mo ang isang tao na gumawa po ng mabuti sa kapwa, marami po ang susuporta dyan. Mayroong ilan na talagang yung sarado po ang kanilang mga isipan, kahit na gumawa ka pa ng kabutihan ay para sa kanila ay hindi pa rin po maganda, kaibigan. Pero iilan lang po yan, no. Ang karamihan po sa atin mga Pilipino ay tayo po ay marunong po tumanaw ng utang na loob, di ba? Ganun po kasi ang ugali po ng Pilipino. Kahit saan po yan makarating, kahit yung mga OFW, ganun din po yan, mga kaibigan. Marunong po silang tumanaw ng utang na loob. Ganun po ang ugali ng Pilipino. Kaya itong ating mga nasa gobyerno, pag gumawa po sila ng kabutihan sa ating mga kababayan, ay talagang tatanawin po na utang na loob yan. Kaya ay yun ang dapat nilang gawin kung nag-aambisyon pa sila na mas mataas pa na posisyon sa gobyerno, mga kaibigan, di ba? Hindi po yung kanilang pagbawalan yung mga tao na magsasalita. Hindi po yan nakakaganda sa kanilang record bilang mga opisyal, no, ng ating bansa. So yun po ang malaking pagkakamali, no, ng mga nasa posisyon na ginagamit po nila ang kanilang mga kapangyarihan na yung mga tao ay halos hindi na po nila pagpasalitain. Which is ay talagang marami po ang aalsa po dyan, mga kaibigan. Yan nga po yung dahilan, no, ng ibang mga umakyat sa bundok, no, yung mga sumasanib po sa NPA dahil nga dyan sa parang nakikita po nila na ang kanilang karapatan ay hindi na po binigyan pa ng pansin ng ating nasa gobyerno. Kaya mga kaibigan, no, so sana po, no, ang akin lamang po dito ay baguhin po ng ating gobyerno, lalong-lalo na po ngayon sa 2024, no. Sana po na makita po nila ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Hindi po natin dito binabanatan ang administrasyon at siyempre kung ano po ang ating mga nakikita na ginagawa po nilang kamalian, yun lamang po, no, ang atin pong mga sinasabi po dito. Hindi po tayo against sa administrasyon, mga kaibigan, no. Ang atin lamang dito, kung ano po ang mali, ay siyempre, hindi po pwede na hindi po tayo magsalita. Dapat ipaabot po natin sa kanila. Pero kung patuloy po nila na gagawin na hindi po tayo pwedeng magsalita, ay dyan po, aalsa po tayo dyan, mga kaibigan. Hindi po maaari, no, na hayaan na lang po natin na ay pigilan po nila na ipaabot natin ang ating pong mga napansin na mga kamalian sa gobyerno. Yun lang po naman, no, ang atin po, dahil ay gusto rin po natin na umasinso ang ating bayan. Dahil para na rin po sa kinabukasan ng ating mga anak, no, apo, di ba? Kasi ganito na po ang edad natin, hindi po natin naramdaman, no, yung ginhawa na maramdaman po natin na ang ating bansa po ay umaangat po siya, mga kaibigan, no? Hindi po natin naramdaman na sana po
no, sa mga susunod pa na mga henerasyon ay maramdaman po nila yan, no, na gumaganda po, no, ang ekonomiya ng ating bansa. So yun lang naman po ang ating pinaglaban dito, mga kaibigan, no? So para sa akin po ay sana sa ngayong 2024 ay mabago na po, mga kaibigan. At nasa inyo po kung ano po yung mga komento po dito. Pakikomenta lang po sa ating comment section, mga kaibigan, ano? At ako po muli ay magpapasalamat, no, sa patuloy ninyo na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, ganyan sa aking Facebook feeds. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Lagi lang po tayong mag-iingat sa anong po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us.